Alamin naman natin sa dakong panig ang iba't ibang mahalagang naganap sa sangay ng pamahalaan sa Kamara mula sa serbisyong inihatid ng mga kongresista. Narito ang aking naging pagtutok sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mahalagang sangay ng pamahalaan ang Kamara at sa loob ng linggong ito, iba't ibang uri ng serbisyo ang inihatid ng mga kongresista. April 21, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa La Trinidad, Benguet kasama ang higit 60 kongresista. Dito'y nasa 412 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang inihandog ng gobyerno. Nagtagal ang Serbisyo Fair hanggang Lunes, April 22. April 23 naman, nagsilbing panauhing tagapagsalita si Speaker Romualdez sa isang foreign policy forum sa Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Kasama naman ang iba pang House leaders, nakipagpulong din sila sa ilang retailers, producers at business owners. Bumisita rin ang mga opisyal sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City para naman busisiin ang itatayong bagong OFW lounge sa Paliparan. April 24 sa Batasang Pambansa, kasabay ng ilang pagdinig, naglatag din ng iba't ibang proposal ang ilang kongresista kung paano ba masusolusyonan ang manipis na supply ng kuryente ngayong tag-init. April 25, dumayo sa probinsya ng Iloilo ang liderato ng Kamara para pangunahan ang paglulunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Bantay Kalusugan at Integrated Scholarships and Incentives Program. Habang April 26 naman, nakiisa si Speaker Romualdez at iba pang opisyal sa inaugurasyon ng bagong Batangas Passenger Terminal Building sa Batangas City na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Lunes, nakatakda ng magbalik sesyon ang Kongreso, kaya tiyak na sunod-sunod naman ang magiging pagdinig ng mga kongresista ukol sa mahalagang isyu ngayon. Ito po ang inyong kasama sa Kamara, Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.